Ito po kami, dito kami gagawa ng road. Andito po yung nakabili ng 9,949 square meter. Yan sila ma'am. Kausap po namin. Sila po yung nagpabakho dito. At kami po ay dito naman dadaan. Lalagyan po ng culvert para po doon sa 1.6 hectare. Kasi ito po ay may creek. So yun. Ito maganda sa part po na to, may patag paakyat. Tapos doon sa pinaka dulo nito, yung pong pinakakabuuan, puro kapatagan na po yan na may niyugan. Tapos overlooking view. Sila po yung nauna sa amin, yung napanood nga daw po nila sa vlog natin. Nung makita po nila tayo, sabi nila kami daw po pala yung nag-vlog. So may ibang agent na nag-ano sa kanila. Pero napanood nila sa vlog. Kumbaga po yung agent napanood tong vlog natin, tapos isinend na lang sa kanila yung link ng video. Yun, kasi marami pong mga agent na nakasubscribe din sa ating channel. Ito po yung backhoe nila. Kaya po dun sa kay Sir Edgar, ito po yung kay Sir Edgar. Katabi po nung kaya Umentado. Sir, kung mapanood nyo man po, meron na pong nag-ayos nung right of way at nagkaroon lang ng konting usapin kasi yung pong nasa bungad na may bahay, yung nagbako, tinamaan nga po yung CCTV, yun, hinarangan doon. Pero all in all, maayos po yan. Andito po sila Sir James Guevara, ngayon ko lang na-meet. Sila po yung nakabili nung 9,949. Sinend po sa kanila nung agent na kakilala din ng kakilala ko na taga dito, yung video na napanood nila. Siguro siyempre dahil yun ang nag-repair na sa kanila, so sila nakita nila to. Doon nila pinanood ng buo sa video. Kasi doon po sa video natin, sa vlog natin, detalyado yun. Yung right of way, na-explain ko po kung nasaan yung right of way, kung ano yung kulang na lang po doon yung mga eksaktong boundary kasi wala naman po on the spot tayong geodetic. Pero meron po kaming data reference para po maikwento yung nangyayari doon sa. Thank you po. Yung pong naikukwento natin, may pinagkukunan po tayong data tulad po ng mga sukat. So ngayon po yung 1.6 nakasign na rin po yung seller para sagot nila yung pagbabakho, yung gastos dun sa bakho dun po sa aming MOA nung aming buyer, pati po yung relocation at pagpapalinis. Kilala mo yun? Yung pong agent, kilala niya. Baka kumuha pa sa'yo nag-info, di ba? Ngayon. Okay yun. So ito po yung so nakita nila. Hindi ko po alam kasi pag napanood nyo po yung vlog namin, may choice po kayo. Pwede nyo kontakin yung number or pwedeng ipahanap nyo na lang yan. Pero sa ngayon, kaya po dun sa mga nag-aabang ng aming mga video, ng mga vlog namin, hindi tayo madalas makakapag-upload hanggat hindi natin na settle yung pong sa seller. Minsan po kasi ang seller sa isang banda nakakasama rin ang ano po sila, dahil ang katwiran kung sinong mauna, paano nga yan? So dekada na nga ninyong binibenta yung mga lupa ninyo, hindi naman mabenta. Dumadating sa punto
nakarating sa amin, minarket namin, tapos ang ibubungad niya sa amin. Since parang dito, dahil kakilala rin naman nung kasama ko yung seller, kamag-anak pa, wala nang pirma-pirma, walang signing, basta verbalan. Kasi maganda ang usap kapag kwentuhan pa lang, kapag ka nagpaplano. Pero the moment na binigay nyo na sa amin yung property na napagkwentuhan natin, kayo pa yung lumalapit, nakikiusap, i-vlog nyo, ihanapan nyo ng buyer, hindi nila alam minsan kung paano yung tools natin para makahanap ng nung mga naghahanap po talaga ng farm. Ito po yung kinukwento ko lang kasi yun yung realidad na nangyayari dito. Pero minsan sa akin okay lang, kasi pag ang katuwiran ko hindi talaga para sa amin yan. Kaya lang minsan kami rin ang napapasubo, napapahiya doon sa mga kausap namin na from abroad. Sabi niya, gusto ko yan, sige, nag-schedule na, nag-visit na. So hindi naman on the spot nakakapag-decide, pero gusto na rin. Ayaw din naman namin na mag-earnest money agad nang wala pang malinaw, na hindi man lang nila nakikita yung site. So bago pa dumating yon, kami punta na sa seller. Pagdating namin sa seller, sabihin, nako, may nagbigay, may nauna na. Ayun. Ay di, hindi na namin mapasok yun. Pero katulad niyan, ito po yung nai-promote natin, vlog. Marami po akong vlog na ginawa sa lugar na to. Meron pa nga po kami dito yung 1.6 na dapat sold out na rin, kaya lang tax deck pa rin yun. Hindi pa po namin tapos yun kasi nag-iba-iba rin yung presyo nila. Tapos mana nga po yun ng mana yun ng mga apo na lang. Sabi ko, kailangan nyo po ng SPA para po hindi lahat kausap doon sa pulong. Sa isang tao lang. Yun. Sa madaling kwento, madaling salita, ito po yung sitwasyon ngayon. Yung pong kulay blue na bahay, anak po siya nung aming unang naging seller sa loob. At siya po ay pumarte doon sa napagbentahan ng kanyang magulang. Na yung magulang niya nagbenta dito sa loob. Na ngayon, hinarangan niya yung ginagawa nung nakabili naman doon sa kabila. Pinsan naman yun ng nanay niya. So ibig sabihin, tiyahin niya. Sabi nung nakabili, nangihingi lang daw kasi may tinamaang 2 niyog. Normal na kapag tinamaan yung 2 niyog, kung right of way yan, kasi meron naman pirmahan, tatanggalin talaga yan. Papakita ko po sa inyo kung ano yung hinarang dito. Ayan. Kung dun po sa mga viewers natin na nakapanood ng vlog natin, dito po kami lagi dumadaan. At yan yun yung hinarang. Ayaw papasokin yung bako. Ganun talaga pag kailangan isa lang ang ibig sabihin yan, nangihingi lang, in short. Ito po yung sasakyan ng nakabili sa 9,000. Yung pong sila ma'am, yan, ito na po yung highway.
Ano, nakita mo na yung buyer. Ito naman po. Mabalaki. Dito kami nakailang balik from Laguna to Quezon para balik-balikan namin to. Pag may nag-uutos na nasan yung F-Way, videohan mo naman. Iba pa po yung vlog natin. So maraming beses tayo dito nagtrabaho. Yan po yung papunta ng Marikina ng Kogyo. Ito naman po yung Paimpanta. Yan o, may available na naman o. So yan, pwede nyo, may 1,000 square meter. Kaya lang, pag hindi po natin kausap ang seller at gusto sila lang ang magkaroon na kami nagtrabaho, pa-priority na lang namin yung mga maayos kausap. Kasi minsan talaga naman hindi natin maiwasan na may ganun. Pero salamat pa rin doon sa mga viewers, subscriber namin na nagtitiwala sa amin kahit na tumagal. Pinipili pa rin nilang antayin yung mga binibigay natin. Yun, at least na-meet namin yung nakabili ng 9,000 at ibinigay nila yung number para makapagtulungan. Binigay po ni Sir James yung number niya. So in case na si Sir Edgar, Sir, meron na po tayong katulong doon sa pag-develop ng road. Kay Ma'am May naman po, doon sa aming buyer doon sa 1.6, much better mo ma'am. Meron po tayong option doon nga po sa tinuturo natin sa kabila, pero hindi pa po tapos yung usap nila kasi kay Morga daw po yung sa front yung nagmamay-ari, at yung karugtong noon dapat doon gagawa ng right of way, pero mahirap pasukin yung may usapin pa. Dito po may usapin, siguro pabebe lang po yung, sa totoo lang po usapin pa po yun, pero isa lang ang ibig sabihin yan, nangihingi lang kasi tinamaan sila, yung CCTV nila nasira, diba? Alright, yun po yung naging senaryo. At tingin ko po simple lang, maayos po yan. At kami po ay dadaan din dito. So ito ho yung road papunta doon sa Agus River. Pero alam niyo po ba, nasa isa sa pinakamagandang property yung pong 1.6. Kasi po yung 1.6 elevated po siya. Lumaki man yung Agus River, lulubog lahat to. Sabihin na natin yung pinaka worst. Pero yung 1.6 doon, hindi po. Yun po yung isa sa pinakamaganda. At yan po ay sana po yung maklose na namin talaga dito. Okay naman na po doon sa aming buyer. Yun lang po. Sa ngayon ay wala pa rin tayong bagong upload, pero still araw-araw na nagtatrabaho tayo para ayusin lahat po ng mga naumpisahan namin na lakarin, kasi may mga obligasyon po kaming kailangan tapusin doon sa mga taong kausap namin, kaysa mag-jump na naman kami sa isang transaction na napaka hindi po ganun kadali. Kailangan po makuha nila at maayos yung bawat na to hanggang matapos namin yung trabaho. Salamat po sa inyong patuloy na pag-support sa ating mga video. Salamat po sa inyong pag-subscribe. May sabaw pa. Thank you po.